A blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with the message. Tayo'y umaahon sa hatak ng kasalanan na nasa laman at nasa mundo at nasa ere at nasa lahat. Amen? Because the spiritual conflict that we are in, ang dami niyan, mga kapatid. Buksan niyo sa Ephesians chapter 6. Bigla ako naalala ito. Ephesians chapter 6. We wrestle not against flesh and blood, but against principalities. Hindi principal. Kawawa naman si Tay. Principalities. Against powers. Against the world rulers. Hindi King James to. ASB yan eh. Ba't nandiyan yan? We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Yan ang conflict.
Yung marami sa inyo, hindi nyo na alam yung I'm too young, no, to march in the infantry. Hindi nyo na alam yun eh. But I'm in the Lord's army. Pinag-uusapan namin ni kapatid ko, ang problema ngayon ng mga kabataan, wala na ang biblical militancy. Ang dami nang nangyayari sa mundo, tahimik pa rin tayo. Nakikinig ba kayo? Oh. For example, no? Alam niyo, naintindihan niyo ba yung mga salitang agitation? To agitate, to organize, to mobilize. Naintindihan niyo? Saan ginagamit yun? Saan ginagamit? I-agitate mo. Pag nang agitate ka, magsisilakbo yung damdamin. Tama? At lalo mong i-agitate. Okay? Magsisilakbo yung damdamin. Pag silakbo na, i-organisa mo. Pag inorganize mo yung mga na-agitate, immobilize mo. Anong meron ka? Leftist. Alam niyo ba yan? Hindi niyo alam yun. Kaya alam niyo, ang mga utak ng mga young people, no, sa bagay na yan, na-agitate sila eh. You understand? Lahat ng mga baluktot sa lipunan, pinakikita sa lahat, ganyan, daming korupsyon, ganyan. Tayo, hindi ganun. Hindi tayo sumasama sa agitation. Sumasama tayo sa matuwid. Amen? Yan, hindi nyo na alam. Pastor, alam mo pala yan? Siyempre, pinag-uusapan namin yun eh. You see? And these are the things that are being done by principalities against powers, against the rulers of the darkness of this world. Meron dito mga pumasok, nakipag-meeting sa akin. Sabing ganyan, Bishop, may mga hindi lumalabas sa news natin, pero totoong nangyayari. Ano yun? Hindi na news, hindi. Ang tahimik ng gobyerno, ang tahimik ng DOH, ang tahimik nilang ganyan. Pero maraming na mga namamatay. Ganon. Ito ang nakalagay sa PSA, kinuha yung mga datos, lahat. Alam mo ba, no? Masama na lagay natin sa Pilipinas. Wow. Okay. Anong dahilan yan? Ang dahilan yan sila Bill Gates. Yan. Ang dahilan yan, yung gumawa ng mga bakuna. Yan ang mga dahilan yan. Ganon. Mamamatay yan, lalo yung mga brand na ganyan, yung mga nagpabakunang yan, mamamatay yan. Pero hindi ba lahat naman mamamatay? Sabi ko, the wages of sin is death. Hindi, talaga sa bakuna yan, talaga. Kailangan i-ICC na yan. Ang problema, kahit ang DCAS, hindi nila bin-news yan. Ganon. Sabi ko, alam mo, hindi naman kami ang gumagawa ng news, nagdi-deliver lang kami ng news. Pero yung dinideliver namin news, hindi sang-ayon sa spekulasyon. Ipruweba ninyo yung claim nyo. Dali nyo sa Supreme Court. Dali nyo sa kung saang korte. Dali nyo doon sa legislatura, sa Congress, mga representante. Okay? Iakyat nyo doon. At kapag inakyat ninyo at nag-hearing, dadalhin ko sa DCAS at news natin. Ganon. Andyan ba kayo? Nakikinig kayo? Kaysa naman matakot kayo. Anong bakuna nyo? Anong mga bakuna nyo? Nagpabakuna ba kayo? Kaya tama talaga hindi tayo nagpabakuna. May kausap ako na COVID. Wala na yung COVID na yan. Wag yung, baka mamatay ako. Tapos na yan eh. Kahit pero ang ating alert buhay pa rin. Tama, Attorney Robert. Doc Robert, huwag ka mag-attorney ha. Please, wag.
Bira. You know what I'm saying? Kaya tayo, let us just be diligent and deliberate in ministering according to righteousness. Let us perform sa ating mga trabaho according to righteousness. Amen? Huwag nating aalisin yan. Kahit sa kalye, according to righteousness. Amen? So, ito na yung pangatlo. Amen. Let us also be deliberate in doing the ministry according to truth. Pero, ang magandang term dito, walk. Kasi para sa atin, ang ministry, ang ministering is our walk. Amen? Kaya mga kapatid, ito, no? Ang pinaka-ordinaryong pwedeng gawin ng bata ay maglakad. Hanggang matanda, hindi na pwedeng tumakbo, maglakad na lang. Tama? Kaya pinagpapahalaga natin ang lakad. So, ang pinaka-default natin na pwedeng gawin ay ministry. That is actually our walk. Beloved, ang sabi ni John, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health. That's the body. Pero ang sabi niya, even as thy soul prospereth. Okay? So we are after the prosperity of the soul. Ang sabi niya, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Ayun. Walk. Minister in truth. Amen? Yun ang pinaka-default natin. Now, listen very carefully. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Ayun, no? Hindi ginagawa ang katotohanan. Mga kapatid, itong katotohanan dito, hindi pinaniniwalaan lang. Hindi believe the truth. Di ba? No. Ito, do the truth. Amen? Hindi willing sa truth, but do the truth. You understand? Kaya, ito mga kapatid, kapag ginawa natin itong lakad na ito, alam niyo, natutuwa ako kay Micah kasi laging buhat-buhat ni Gabi. Laging buhat-buhat ni Reza. Tapos ipapasa kay mama niya, bubuhatin din. Kaya alam niyo, kayong buhat kayo ng buhat ng mga apo niyo, tigilan niyo na yan, palakarin niyo yan. Amen? Ako magbubuhat naman ako ng apo ko Pero naman, kung may gagawin ako, ba't, di ba? Kaya sabi ko, bibili ako ng andador. Yung walang gulong. Ratan. Ibaba mo nga yung andador dito. Ibaba mo. Mag-iimbento ako, Eric, ng spiritual andador. Okay? Para kayong hindi marunong lumakad sa katotohanan. Bibigyan ko kayo ng spiritual andador para matuto kayo lumakad. Naintindihan nyo? Nasaan yung andador? Baba rito yung andador. Oh. Kunin na ng picture yung andador. Gagawa si pastor ng spiritual andador. Di ba? Nakakahiya. Marunong ba kayo lumakad sa spiritual? Default natin yan. But if we walk in the light, as He is in the light, yun, may fellowship tayo. Tayo gustong-gusto natin ng fellowship, di ba? Tama? Fellowship naman tayo, fellowship tayo. Tama, fellowship tayo. Fellowship kayo ng fellowship, ng fellowship, ng fellowship. Share kayo ng share, ng share, ng share. Wala naman kayo ba si pastor kasi ang tagal mag-preach, ganyan. To. Ilakad nyo.
Yan ang pinakamagandang fellowship, maglakad. Amen? That is how we fellowship. If we walk in the light, ibig sabihin mga kapatid, there cannot be any fellowship if no one is walking in the light. Tama, no? If we walk in the light, He is in the light, then we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. If we say we have no sin, we deceive ourselves. And the truth is not in us. Kaya mga marites ng marites, attorney mo, no? Parang ang palagi mong tinitingnan yung fault ng iba. Yung fault mo, di mo nakikita. Correct? You deceive yourself. Tama, ano marites? Dati, chismo. Hindi picture ang hinahanap ko. Hindi, sige, okay na, ayos na. Yan ang andador. Ano ba? Pag meron dito na hindi bahagi ng ministry, bibigyan ko ng recognition, kailangan mo ng spiritual andador. Ano palagay nyo? Gawin ko kaya yun, ano? Ay, wag na, baka mamaya eh. Anyway. He that saith, I know Him, and cannot even keep His commandments is a liar, and the truth is not in Him. Ibig sabihin, wala kang susulingan dito. Anong tawag mo sa ganyang statement? Ha? Anong tawag mo? Is this optional? Hindi. Ano yung tawag dyan? Ha? Yung hindi mo pwedeng alisin. Ha? It is what? Hindi lang important. Anong tamang word? When something you cannot do, when something is something that you cannot do without. Ayan, no? Nilagyan pa ng ano eh. Ayan. Baka kayo hindi nyo alam kung ano andador, kaya pinukuha ko eh. Ayan. Para matutong lumakad. Oh. Halika rito. Oh. Ang ganda niyan eh. Alam nyo, kapag ang bata, abot na yung kili-kili rito, palakarin nyo na. Huwag naman yung bata na hindi pa nakikita yung ulo rito, pinapalakad mo na. Huwag. Dapat, yung kili-kili niya nakasampay na rito. Yun. Pwede na siya maglakad. Di naman babagsak yan. Lagi mo ng pansalo sa ilalim. Di ba? Alam niyo yan ang kailangan natin dito. O yan, o, kita mo no. Wala nang ang pansalo sa ilalim eh. O, nangiti na siya. Nakaandador siya eh. Abot naman ang abot sa kung saan. O. Come on. Naintindihan niyo ba? Ginagawa akong practical ito eh. Why? Because we need to walk. We need to minister. That is our walk. Kasi pastor, nahihiya ako eh. Alam niyo, come on. Dapat i-push natin ang lahat to be able to walk. Good. Maganda naman na nakasandal tayo. Oh, naalalay mo ko. Pero pag nakakalakad ka na, nag-aaral ba kayo magbisikleta? Ha? Ganon din naman magbisikleta, di ba? Huwag mo kong bibitawan, baka matumba ako. Tapos titinan mo yung gulong. Huwag mo titinan yung gulong, tumingin ka sa malayo. Oh, magpedal ka, sige, kaya mo yan, kaya mo, hindi, huwag mo kong bibitawan. Ganon eh, no? Yung pala, binitawan mo na, tuloy-tuloy na siya. Correct? Ha? Ang bira eh. Alam mo, yung marunong ka mag-bike, maganda eh. Sa buhay yan. Oh. Dami mong alam, di ka marunong mag-bike. Meron ba gano'n? Lahat ng alam. Merong sabing ganyan eh. Magaling ako. Lahat alam ko eh. Sige nga, ano yung tawag mo sa dumi ng hayop? No, yung bang patak-patak lang naman, ganyan. Anong tawag mo doon? Ipot. Ipot. Oh, sige. Anong tawag mo yung ang dumi, yung butil-butil na nakikita mong ganyan? Anong dumi ng ano yun? Dumi ng kambing. Gano'n? Oh, okay. Yung ano yung tawag mo yung sa kalye nakikita mo parang cake na gano'n?
Parang cake. Kalabaw. Okay ha. Galing mo ah. Oo. Mula dito hanggang doon, gaano kalayo? Hindi ko alam. Hanggang dumi ka lang pala eh. Teka, ba't napasama yun dito? Anyway. Taas yata sugar natin ah. Walk. Amen? Walk. Ang ating lakad, kapag lalakad ka, may progress. Did you know that? Ha? Hindi lang may progress, may direction. Ganon din ang lakad sa liwanag. Kaya nga dito, ang ganda talaga ng Bible pag pinag-aralan mo. The path of the just. The walk of the righteous. Yun na yan. The walk of the righteous is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. Anong picture yan? Alam nyo, ang sabi ng Psalm 19, ang sikat ng araw ay may circle. Tama? Meron ba? Meron. Merong path. No? Ang pagsikat ng araw. Correct? Ha? Tataas ang araw. Saang direksyon? Saan direksyon? Saan mo nakikita ang pagsikat ng araw? Sa east. Hindi sa west. Ano ba? Lulubog sa west. Hindi sa West Avenue. Direction lang. Ibig sabihin, may path. Tama? Ganon din ang lakad ng righteous. May path. May direction. May progress. Ano yung progress? Ang sabi dito, sisikat ang araw na parang, sisikat ang lakad ng matuwid na parang araw, no? That shineth more and more unto the perfect day. Ano niyo ba ibig sabihin? Di ba? Hindi naman lahat ng liwanag ng araw, nandoon na pagsikat pa lang eh. Correct? Lahat yan, yung tirik na, saka mo, naku, ang init pa niyan. Ganyan ang path ng lakad ng matuwid. Hindi dumidilim. Naman, matuwid ka, may walk as children of light. Kaya dumidilim na. Hindi pwede yun. Naintindihan niyo ba? Kahit sa Psalm 19, no? Yung masyadong malakas. Puntahan natin yung Psalm 19. Ito. Puntahan natin, ha? Psalm 19. Para alam niyo yung ating pinag-uusapan. 1. Ano sabi dito? The heavens declare the glory of God. The firmament showeth his handiwork. Day unto day uttereth speech. Bawat sinag ng araw, bawat kinang ng bituin, bawat liwanag ng buwan, nangungusap yan. Tama? There is no speech nor language where their voice is not heard. Their line is going out through all the earth, and the words to the end of the world. In them hath he set a tabernacle for the sun, which is like a bridegroom coming out of his chamber, and rejoiceth as a strong man to run a race. His going forth is from the end of the heaven, and his circuit unto the ends of it, and there is nothing hid from the heat thereof. Kaya ganyan ang lakad, ganyan ang path, ganyan ang direksyon ng isang matuwid na may liwanag ni Kristo. You understand? Kaya tama ang sinabi ng psalmist. The walk of the righteous, the path of the just, is as the shining light that shines more and more unto the perfect day. Ano sabi ni Peter? We have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well, that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the dawn and the day star arise in your hearts. Ibig sabihin, mga kapatid, pati ang nature, ang creation, nagtuturo sa atin on how we should walk.
Hindi lang science yan. Mensahe sa atin yan. Nature itself, the whole of creation itself, teaches us this truth. Kaya nga, alam niyo, ang gandang topic ito na nakikita natin at maliwanag na maliwanag that the fruit of the Spirit ay nasa lahat ng pagkilos o ministry sang-ayon sa goodness, righteousness, and truth. Alam niyo, kapag tirik na ang araw, the shadows are not long. Do you believe that? Pag sumikat ang araw sa east, mababa pa ang araw, shadows are long. Pero pag tumirik na ang araw sa tapat, perfect day, wala nang shadows. That is what we lack. So the truth should really prevail, but not without walk. You see? Kaya nga maganda yung pagkakasabi ni Paul sa mga taga-Philippi. You see? At alam nyo, if we are careful to really do the ministry according to truth, not according to your likes, not according to our convenience, not according to our pleasure, not according to our preferences, but according to truth. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang hirap i-preach nito because we are not all willing. Sa pag-o-offering lang we are not all willing. Basic lang yun. And we have things that we do, but we face challenges. Amen? Pero alam nyo, isipin nyo, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. They are all manifested if we minister according to truth. Wow! Di ba? Lalong makikita sa atin ang lahat ng virtues na yan. Joy. Peace, lalo na. Long-suffering, even gentleness. Kaya nga ang sabi ni Paul sa mga taga-Thessalonica, when ye received the word of God, which ye heard of us, ye received it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe. It works. It makes you to do. Kaya mga kapatid, kanina tinanong ko, ano ang relationship? Di ba? Okay? Ano ang relationship ng walk sa righteousness? Okay? Ano ang relationship? Yung ba ang tanong ko kanina? Nung light sa spirit. Correct? Ha? Aba ito. Kaya kinakailangan, ang walk natin ay worthy. May consistency. Okay? Sa Kanya na naghatid sa atin ng katuwiran. Kaya ang ating ginagawang ministry, hindi natin ministry yan dahil wala tayong magawa. Ang dami nga dapat gawin. Correct? Pero ilalakad natin. Okay, at ano naman yung spirit at life? Well, napakaganda. Pero yung walk ay palaging natin na makikita. Walk worthy. Ayan. Walk worthy of the Lord. Walk worthy of the Lord. That's according to righteousness. You see? Ito, giving no offense in anything, that the ministry be not blamed. That our walk be not blamed. Okay? Ang dami niyan.
So, ibig sabihin, ano naman ang para sa Spirit? Siyempre, mga kapatid, we are children of light. Now, ito yan. Let us see what the Scriptures say about the relationship between the Spirit, life, righteousness, and walk. Meron ditong and walk. Una, it is the Spirit that gives life. Amen? Walang magagawa ang laman. And the words that I speak unto you, sabi ng Panginoon, okay? They are spirit and they are life. Ibig sabihin, ito ang nagpapakilos sa inyo at nagbibigay ng buhay sa inyo so you may walk. Okay? Now, look at this verse in Romans 8:2. Alam nyo, I observe you all from here and I can see kung kayo'y may focus o wala. Okay? And many of you face challenges sa buhay ninyo. You need to understand this. Okay? Nandyan na rin lang kayo, makinig kayo. Amen? Oo. The law of the Spirit of life in Christ hath made me free from the law of sin and death. Ano yun? Ito. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. This makes us free from the law of sin and death. You understand? And if Christ be in you, the body, because of sin, is dead. But the spirit is life because of righteousness. Ayun. Okay? So itong salita niya ay nagbibuild sa atin ng pamantayan ng katuwiran. Okay? Pamantayan, basihan ng katuwiran. Ito, ang kanyang salita. At ang kanyang espiritu ay ibinubuhay ito sa atin para maikilos natin. Ang hirap ipaliwanag ng process na yan. Pero para sa atin, ang salita ng Diyos ay hindi na binabasa. Kapag ito'y kinakain natin sa ating spiritual lives, ibinubuhay ito. Nagiging effective sa atin. Sa mga hindi Kristiyano, kahit anong basa nila, kahit anong aral nila, hindi nila ibubuhay ito. Kahit may claim sila na sila'y na kay Kristo, kahit basa ng basa, iba maiintindihan, hindi ibubuhay. Bakit? Walang spiritong nagbuhay sa kanila eh. You understand? Kaya hindi sila makakalakad. Okay? Ang liwanag niyan. No? If Christ be in you, ang kanyang katuwiran, ang kanyang salita ay mananahan sa atin at ituturo sa atin na hindi tayo kinakailangan mabuhay sa laman at sa kasalanan. But because we have the Spirit, ibinubuhay niya tayo para maging active at magkaroon ng katuwiran. Lakad ng katuwiran. So, yun ang relationship ng walk sa righteousness. At yun ang relationship sa Spirit and life. Now, kaya binasa natin kanina, no? The law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. To be carnally minded is death. Ayun, sa laman. But to be spiritually minded is life and peace. Okay, ngayon. But ye are not in the flesh. Kahit nasa laman tayo, dahil sa Espiritu, hindi matimbang sa atin ang laman. Amen? Yun ang ibig sabihin yan. If Christ be in you. Now, this is it. The Spirit in us, ano nangyayari? Wakes us up to a life of
righteousness. Otherwise, we will not have any such life. And according to the grace that He gives, that grace provides sustenance and strength to overcome sin. Listen, ang biyaya ng Panginoon does not simply give you ability. The grace of God, ang unang ginagawa niyan, is for us to rise up against sin and the flesh. You understand? Ha? Kaya wag mong ipagmalaki na sa biyaya ng Panginoon may degree ka. Wag mong ipagmalaki na sa biyaya ng Panginoon may trabaho ka. Wag mong ipagmalaki na sa biyaya ng Panginoon naabot mo na yung gusto maabot. Kahit unsaved, kaya yun. Naintindihan niyo ba? Kahit unsaved, kaya yun. You do not need to be saved para magkaroon yan. Marami akong kilala, no, na mas magaling pa sa akin, pero hindi saved. Naintindihan niyo? Kaya hindi natin binabase doon ang biyaya ng Panginoon. Ang biyaya ng Panginoon, niligtas tayo at ginagawa tayong able to rise up against sin and the flesh and the world. That is the greatest thing that the grace of God does for each and every one of us. Kaya nga tayo dito, itinataas natin, mga kapatid, ito, alam nyo, lahat tayo merong hatak ng kung ano. Let me tell you this. We are all related to someone. Tama ba? Wala dito napulot lang sa dumi ng kalabaw. We are all related to someone. Pero, pag ang relationship mo sa someone ay malayo sa biyaya ng Panginoon, igalang mo lang. Pero wag kang mabuhay na katulad nila. Kung meron kang tatay at meron kang nanay na iba ang ugali, iba ang testimony, at hindi nakikita ang pag-ahon mula sa laman at kasalanan, wag mo silang gayahin, kahit magulang mo pa yan. Ang biyaya ng Panginoon sa iyo equips you to rise above flesh and sin. You understand? Hindi, nanay ko to tatay ko to kinakailang. Yes, mahalin mo sila. Ipakita mo na ikaw ay hindi magiging katulad nila. Why? Because of the grace of God in you. You understand? We will extend ourselves and we will extend our ministries to everyone. Pero, may hantungan yan. Do you understand? Ayokong masira ang mga buhay ninyo dahil sa mga relations ninyo. Kaya natin pinag-aaralan ito to equip each one of us. Meron kayong mga magulang na unsaved. Meron kayong mga magulang na wala namang kay Kristo, kahit anong pilit mo, igalang mo sila, mahalin mo sila. Pero wag yung ugali ng buhay nila. Pati itsura, pati pananamit. Naintindihan ba natin yan? This ministry cares for you. Walang iba magtuturo niyan. Bakit? Ang mga ibang churches masyadong compromising. Hindi ko na po alam kung sino susundin ko. Sundin mo ang Panginoon. Hindi paglabag yan sa magulang mo. Hindi paglabag yan sa boss mo. Meron akong boss. Nabuhay ako merong boss. Mura ng mura yon. Pero kahit kailan, hindi ako naging katulad niya. Naintindihan niyo ba ako? Meron akong mga associates nung araw. Naguna na lang ang korupsyon sa customs. Pero hindi ako katulad nun. The grace of God in us did not simply save us, but it makes us to rise above this influence and temptations and enticements according to the flesh and sin. To overcome sin. That's the life of righteousness. Kaya inilalakad natin yan. Ngayon, akala niyo ba mahirap, madaling i-preach ito? Hindi madaling i-preach ito. I am not teaching you to hate your loved ones. I am teaching you to live according to the grace of God. Don't hate them. I know people here. You say, I hate my dad. I
I hate my uncle. I hate my... No, don't do that. Witness to them. Amen? The struggle against sin in itself is a struggle. Big struggle. Kahit sa laman. Alam niyo, ngayon mga kapatid, I will extend ministry to the gays. But this church totally goes against the lifestyle of the gays. It's not good before God. At baka nag-i-exist ka rito, member ka ng Lighthouse. Yung hatak mo, sa laman mo, akala mo, ginawa ka ng Panginoon na ganyan. Hindi gumawa ng gayang Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon, lalaki at babae. Pati yung feeling mo, hindi galing sa Panginoon yan. Pati emotion mo, hindi galing sa Panginoon. Galing yan sa mundo. You understand? Mahal natin sila bilang tao. Pero yung uri ng buhay, huwag niyong i-adapt yun. You need to rise above. You need to work and have a walk according to righteousness. It's a struggle. Alam niyo, I have many realities and realizations in life. Lumaki akong hirap na hirap huminga. Hindi nyo may imagine. Ito, kung gaano kalalim yan. Pag hinihika ako magdamag, ito, ang lalim yan. Nung araw, mas payat pa ako dyan kay Amid eh. Oh, nakaluwa pa mata ko. Ang isip ko nung araw, hikain ako. Hindi, hikain lang itong katawan. Yung spirito ko, hindi hikain. Naintindihan niyo ba? Naintindihan niyo? Itong laman natin na ito, pwedeng may impluensya ng kung ano. Kapag pinalaki ka, kayong mga magulang, kapag masyadong strong ang personality ng babae, ng nanay, asahan mo, magiging malambot yung lalaking anak. Malambot ang kilos. Bakit? Araw-araw nakikita niya, no, na ang bida yung babaeng magulang. Kaya yun ang ilalabas niya. Totoo yan. Totoo yan, Tay. Kaya kayong mga matatapang ang personality ng mga nanay compared sa inyong mga tatay, medyo alalay lang kayo. No? Malambot yung tatay eh. Alam mo ako eh. Ako dito ang gumagawa ng desisyon sa bahay. Oo. Kung ano ipaginawa ng misis ko, dinidesisyonan ko ng gawin ko. Hindi, ano? Ganun yan palagi. Kayong mga nagpapakounsel sa akin, sinasabi ko yan. Lalo na kapag ang nanay mataas ang degree, mag-iingat kayo. Pagkatapos, pumasok sa eskwelahan, pare-pareho silang malambot ang mga klase. Ano mangyayari dyan? Wala pa kayo sa church. Wala kayo rito. Anong ma-expose sa kanila? Ganon. Tama? Seryoso kayo. Baka mamaya niyan magkakaibigan kayo mga malalaki, mamaya nag-I love you na kayo Maghahawakan pa kayo ng kamay na ganyan. Hindi tayo pagdududahan ni pastor kasi magkakapatid tayo rito Tama? Come on. That's reality. Hindi ko kayo nilalait. But that is reality. I should teach you to walk in righteousness. Huwag kayong magagalit sa akin. Pero kung magagalit kayo, sige lang.
Pero magalit kayo yung pinag-aaralan nyo Bible, hahamunin ko kayo. Sige, magalit kayo, pero magalit kayo, alam niyo yung Bible. The struggle against sin in itself becomes discipline. The discipline brings the fruit of righteousness. And that fruit is peaceable. Amen? Alam niyo, huwag mong ipanalangin na gawin kang lalaki ng Panginoon o babae. Ginawa ka na. Tapos na yun. Ang ipanalangin mo, gawin mo yung salita niya. Naintindihan niyo? Andiyan lahat eh. Hahaba lang ang preaching natin dito kung isa-isahin ko. You see, ang sabi ng writer ng Hebrews, consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. Ye have not resisted unto blood, striving against sin. Nagawa na ba natin yun? We would be striving against our enemies. We would be striving against discrimination. We would be striving against many things in this world. But we will never strive against the sin in us. You understand? Kaya kinakailangan, ayusin ang ating mindset so we can struggle, resist unto blood, striving against sin. You realize, mga kapatid, ang hirap mag-aral ng salita ng Diyos, ha? As in, I have to struggle. Alam niyo, aaminin ko sa inyo, ang laki ng matang to, ang hirap imulat ng talukap. Sipin mo, kayo maliliit ang mata ninyo mga singkit pa kayo di, yung travel ng talukap na mata nyo, kaunti lang. Di ba? Ako hindi Pag igigising ko yung sarili ko, ang bigat ng talukap ko Panginoon. Ginigising ko. Meron ba kayong struggle na ganon? Ang pinakamatapang kong kape ay pag alas 2 ng umaga, alas 3 ng umaga ng linggo. Matapang na kape. Ginagawa yung pastor. Ginagawa ko. Siyempre, ang kape, nagpapaisip din yan. Tama? Kanina ng umaga, ang tapang na ng kape, meron pa akong mani. Di ba ang mani, brain food? Sige, ayan, lagot ngayon yung preaching ko. You strive against sin. Let's strive against ourselves. Amen? Ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. Now, mind you, I'll tell you this. And listen, everyone. Listen. Are you listening? Ang lahat ng parusa na para sa atin, inako na ng Panginoon. Amen? Ha? Ang lahat, as in, lahat ng palo para sa atin, inako niya. Sa panahon natin ngayon, na si Kristo'y nasa atin na, ang Espiritu niya nasa atin na, at ang kanyang salita ay hayag sa atin, hindi siya namamalo. Hindi. Hindi pumapatay ang Panginoon. Siya'y buhay. Paano siya papatay? He is life. He will never be death. Kaya huwag niyong sasabihin, namatayan kasi pinatay ng Panginoon Hindi galing sa Panginoon ang kamatayan. You understand?
sin is always the wages. Death is always the wages of sin. Kaya, alam mo, pinatayan ng Panginoon yan kasi backslidden eh. Hindi ka papatayin ng Panginoon dahil backslidden ka. At hindi ka rin papatayin ng Panginoon dahil galit ka sa akin. Kahit murahin mo pa ako. Kaya hindi ako yung pastor. Huwag kang lalaban sa akin, mamamatay ka. Mamalasin kayo. Pastor, nasaan sa Bible? Ito, tinuturo ko. Pero, Pastor, may nakalagay dyan, Despise not thou the chastening of the Lord when faint, when thou art rebuked of Him. Because whom the Lord loves, He chastens. Even scourged. Naglalatigo ang Panginoon. Hindi siya ang nilatigo, hindi tayo. Ba't nandyan yan? If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father kung anak ako ng Diyos, kinakailangan latiguhin niya ako. Kung ayaw niya ako ilatigo, ako na lang maglalatigo sa sarili ko para at least may latigo ako, ganyan. Di ba? Yun yung mga kapitbahay natin. If ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. Pastor, nandiyan yan eh. Anong sasabihin mo? Totoo ba yan sinasabi mo? Ituloy na lang natin to next week. Ano palagay niyo? Kasi 6:15 na. Oh. Ilan ba sa inyo ang nag-training as cadet officers? Nag-training kayo? Ikaw, sino pa? Kayo? Wow! Ako, nag-training ako. Sa Tanay. Bibuak. Nag-training ako. Pumasok ako ng cadet officer. Yung liit kong yun. Bira. Kanya lang, hinito ko sa bahay kasi si Ruben po hinihika. Okay. Ito, lahat, works according to goodness, works according to righteousness, works according to truth. Pamantayan yan ng cadet course. Hindi na tayo kinakailangan paluin ng Panginoon. Gawin mo lang ito. Soba ng palo Tinuturuan tayo ito. The rebuke comes from here. The chastisement in itself is already in His truth. At hindi natin nilulubayan yun. Ginugusto natin yun. Sapagkat pag dinaan natin willingly ang ating sarili sa bagay na yan and do them, the virtues of the Spirit come out. If we take the struggle and striving against sin because of this word, you know what? That's already chastisement. Bakit? Alam niyo kung bakit? Pag hindi mo ginawa, your flesh will overtake you. Tama? Everything in your flesh will overtake you. Yung malas mo, hindi manggagaling sa Panginoon yan. Yung malas mo, galing sa flesh mo.
galing sa flesh ng iba. Alam niyo ba yon? Hindi man manggaling sa flesh mo yung aapi sa'yo, manggagaling sa iba eh. In itself, chastisement yun. Pag hindi mo ginawa, yung dapat mong gawin, ayon sa katuwiran, dito, okay? Akala mo may excuse ka? Hindi. Lalapastanganin tayo ng mundo. In itself, makikita natin na mali pala yung ginawa natin. Palo na yun. You understand? Kapag tayo'y pinanghinaan at hindi natin ginawa ito deliberately, intentionally, at hindi natin ginawa ito, alam nyo, ma-overcome tayo ng mundo. Pati mga anak natin ma-overcome. Hindi karma yan. Yan ay aplikasyon ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kompleto na yan eh. Do you understand? Right? Okay. Kapag ikaw ay pasaway, pati mga kaklase mo, hindi ka igagalang. Correct? Kapag ikaw hindi sumunod dito, nasaan? Alam niyo ngayon, mga kapatid, I praise God. I can only praise God that this can be preached. Kasi ang daming nagpipreach na akala mo come on, sino ka ba para angkinin mong kinakampihan ka ng Panginoon para parusahan yung iba? Tama? Hindi. Lahat tayo dumadaan dyan. Kahit ako. Alam niyo ba mga kapatid, it's hard to be a leader. It is hard to be a leader. Sabi nga nila, it's lonely up there, Robert. And I have to struggle. At kung hindi ko gagawin, paano? Pag hindi ko ito ipinreach sa inyo, pagkatapos pinabayaan ko lang kayo sa gusto niyong buhay, ano mangyayari? Papaluin ako ng Panginoon. Anong palo? Yung palo ba na, nakita mo na, hindi mo ginawa Alika dito. Pak! Di ba? Pak! Ba't nangyayari siya? Kasi pumutigas ang ulo ko Yun Ibig sabihin, His truth will be the one that will be against us. Magsasuffer tayo. Alam niyo ba yung sinasabi ko? Naintindihan niyo ba? Ha? Pag hindi mo pinractice yung ministry mo, mawawala yan. Sino sisisihin mo? Tama? Ikaw ba, Andy, huwag kang mag-paint ng 10 taon. Ano mangyayari sa abilidad mo mag-paint? Maapektuhan? Maapektuhan, di ba? Because practice makes perfect. Correct? So, ganun din yun Kapag hindi mo ginawa yung kalooban ng Panginoon, yung mismo mangyayari sa iyo na babalutin ka ng flesh, ng kasalanan, at ng gusto ng mundo, para kang pinalo Correct? Ngayon magsisisi ka, it's too late. Di ba? Hindi karma yun. Katotohanan niya ng salita ng Diyos. For they verily, for a few days, chastened us. Now, no chastening, no discipline, for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, discipline yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Look at the word exercise. Diba? Ang bunga ng katuwiran ay palaging peaceable. Ang mananampalataya na intentionally, deliberately, proactively, sinuong ang kanyang sarili na lumakad sa katuwiran. Ano yung mangyayari sa kanya? Magiging peaceable yung kanyang kalooban. I'm telling you. Peaceable. I have faced a lot
of old divines. Talked with them. Napaka-peaceful kausapin. You know why? Sapagkat ibinuhay nila yung ministry ng righteousness. They have struggled, but they faced the struggle. At nagbunga sa kanila ang peaceable fruit of righteousness. Wherefore, lift up the hands which hang down, and feeble knees, and make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way, but let it be healed. You see? In fact, maganda yung sinabi ng complete Jewish Bible dito eh. Yes, think about him who endured such hostility against himself from sinners, so that you won't grow tired or become despondent. You have not actually resisted to the point of shedding blood in the contest against sin. And you have forgotten the counsel which speaks with you as sons. My son, don't despise the discipline of the Adonai. Don't despise anything which can come out of our intentional working, doing righteousness. For Adonai disciplines those he loves. Regard your endurance as discipline. Ayan endurance. God is dealing with you as sons. All legitimate sons undergo discipline. Okay? For they discipline us only for a short time, and only as best as they could, but He disciplines us. You know, di ba, sa cadet course, ang hirap gawin ng pinapagawa nila. Correct? Ang hirap gawin. Yung ba, palo yun? Hindi. Gawin mo. And that will produce a good fruit in you. You see? But for those who have been trained by such discipline, it later produces its peaceful fruit, which is righteousness. So strengthen your drooping arms and steady your tottering knees and make a level path for your feet. Walk the walk of righteousness. Kaya ayun. Love, joy, peace, long-suffering, goodness, faith, meekness, temperance. No? 9 of them. They come out if we do and minister in all goodness and righteousness and truth, however hard they may be. Thank you for watching The Pulpit. We hope you are blessed with the preaching of God's Word. The most important thing that we can share with you today is the salvation that only comes from the Lord Jesus Christ. You may be experiencing some challenges and difficulties in life at this very moment. The answer to all our problems is Jesus. I invite you now to pray and accept Jesus as your Lord and Savior. You can follow me in this prayer. Dear Jesus, I admit that I am a sinner. I believe that you died for my sins and that you shed your blood for my forgiveness. You rose from the dead to be my life. I now repent and sincerely ask for your forgiveness. Cleanse my heart from all sins. I now accept you as Savior and Lord of my life. And from this day forth, I put myself in you by faith. Be my hope as I live my life according to your will. Thank you for saving me. In Jesus' name I pray. Amen. The Bible says in 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away.
behold, all things are become new. If you have prayed and accepted Christ as your Lord and Savior, let us know by sending us a message at the Lighthouse Bible Baptist Church Facebook page. We're broadcasting live every Sunday at 11 o'clock in the morning and 4 o'clock in the afternoon. Then Tuesday and Thursday at 7:30 in the evening. Do join us again on our next episode of The Pulpit.